kapuso, hindi lang naman mga pagkain ang patok inegosyo. Pwedeng kumita ng malaki if you think outside the box. Dahil ang inspirasyon pwedeng nasa maduming sapatos, sa suot ng crush mong basketballista, o kahit yung mga regalo na iyong matatanggap. Pwedeng gawing inspirasyon para sa negosyo. From regalo to negosyo, ang mga room spray, hand wash, body wash, mugs and tumblers, dried fruit tea and jam, soy candle, diffuser at kumot, hand towel set at blanket and mug set na personalized, pwedeng pagsamahin sa iisang kahon. Curated gift set, yan, ang business idea ni Mark. Kasi dati may nagbigay sa akin ng blanket. Tapos ganito yun sa akin, hinabi yan. Sabi ko, talaga? Parang nalaman kong hinabi sa mano-mano. Sabi ko, maganda tong gawing business kasi hindi pa siya common. Ang kanyang bright idea, ibida ang mga produktong gawang Pinoy. Na-appreciate ko kasi yung yung labor behind every product. Parang may history siya. And also, yung mga ganitong product, pre-Spanish era, nag-exist na sila. So, sayang naman if hindi natin mape-preserve. Kaya magi ang pangalan ng kanyang negosyo, Hango, sa salitang Norte o North. Marami kasing possibilities para mabigyan ng opportunities yung mga kagaya nila. Since yung mga gumagawa ng mga gantong products, kahit anong age pwede sa community nila. Racket lang daw ito noon ni Mark, pero laking gulat niya nang tangkilikin ng kanyang produkto. Na-appreciate ko yung mga nagtiwala sa akin yung during the first few months na nag-start ako. Nakita ko na mas mas consistent yung sales. Maagang namulat sa hirap ng buhay si Mark. Kasi ko broken family. Yung tatay ko, hindi ko siya kilala. Lumaki lang ako sa lola ko kasi yung nanay ko nagtatrabaho dito sa Manila. Pero ngayon, talagang masasabi ni Mark na napag-inhawa ng negosyo ang buhay ng kanyang pamilya. Pag naranasan mo kasi yung matinding hirap, ayaw mo nang bumalik, siyempre, di ba? So, gagawin mo lahat ng way para maging komportable yung buhay mo. And siyempre, para makatulong ka rin sa pamilya mo. Pamilya rin ang inspirasyon ng 24 anyos na si Abigail kung bakit siya nagsusumikap in life. Ang nagpapakinang sa kanilang buhay, isang katutak na ginto. Sa maniwala kayo sa hindi, wala raw inilabas na kapital si Abigail sa kanyang napiling negosyo. Simula talaga ako sa walang-wala. Ang puhunan ko lang ay boka-boka lang sa buyer. Tapos, konting sales stock. Ang kanyang sikreto, pre-order basis tayo sis. Nagsimula kami sa posting lang. Nagkaroon ng buyer na isa. Hindi ako tumigil that time. Uhaw ako sa success. Isang kaibigan ang nagrekomenda kay Abigail na subukan ng pagtitinda ng ginto. Ang say ni Abigail, G for gold. Sobrang madaming available. Kaya lang, kailangan mo talaga makisama sa kanila. Trust ang pinaka-importante kasi hindi sila basta-basta magbibigay sa'yo ng ginto. Kasi ang mahal ng ginto. Nagsimula lang sa maliit na kwarto ang pagtitinda ni Abigail. Ngayon ay nakapagpatayo na siya ng kanyang jewelry shop kung saan pwedeng mag-walk-in ang mga bumibili. Meron akong client way back 2020. Bumili lang siya ng 35K. Ang value ngayon 70K na. Ganun kataas ang value ng gold habang tumatagal. Malayo na ang narating ng lakas ng loob ni Abigail maliban sa kanyang jewelry shop. Naparenovate na nila ang kanilang bahay at patuloy na nakatutulong sa kanyang pamilya. Kailangan mo ng sipag talaga. Tas tiyaga. Kailangan mong gumawa ng paraan. Paano magbo-boom yung business mo? Buti hindi ako tumigil. Buti hindi ako naging mahina. Naging mas lalo pa akong lumakas. Marami rin ang kumikinang ang mga mata kapag nanonood ng basketball. Zoom in muna tayo sa mga suot nilang jersey, mga kapuso. Dahil ang mga sports uniform na yan, 3 points sa puso ng negosyanteng si Christine. Ang story ng jersey ko, syempre, ito yung naging buhay ko. Dito ko nakilala yung naging asawa ko. Simula nung nag-aaral ako, ito na talaga din yung tumulong sa akin. Naging source of income din talaga. Taray, negosyante na. Pumapag-ibig pa. Bago lang to sa Pilipinas that time. So, isa kami sa mga unang nagkaroon ng machine. Marunong ako mag-layout, mag-photoshop. So, kahit papano, hindi ako masyadong nangapa. Aminado si Christine na malaking puhunan ang kailangan para sa ganitong negosyo. Kinailangan nilang maglabas noon ng 1.2 million pesos para makabili ng sublimation printer at heat press. Pero ang kanyang say, worth it naman ito. Kapag peak season talaga, like Summer League, March, April, May yan, malalakas yan, kaya mong kumita ng 700,000. And kapag normal months, o hindi masyadong maraming liga,
Pwede kang mag-earn ng 300,000. Basta ano lang, sipagan mo lang para dumami yung projects mo. Sa pagpapatayo ng sportswear business, may mga importanteng bagay na dapat isaalang-alang. Pursigido ka, saka dapat alamin mo tong maigi. Kailangan marami kang oras para dito. Matuto ka mag-invest and mag-save ng money. Yung pera mo, paikutin mo. Pinatunayan ni Kirsty na talagang every jersey has a different story. Ang bawat sapatos may kanya-kanyang kwento rin. Bawat dumi o sira sa sapatos, service rendered yan. Pero di ibig sabihin, goodbye sapatos na. Kaya ang mag-asawang Bong at Suzette ginawang hanap buhay ang paglilinis ng sapatos. Superb kaya ang kita? Ang negosyo namin ay basic shoe cleaning services. Ginagawa namin na maglinis ng sapatos, mag-restore ng mga minor, yung mga rig-glue, tsaka nagre-restore ng konti, unyellowing. Ang panganay na anak daw ni Bong at Suzette ang naging inspirasyon nila para sa maglilimang taon nilang negosyo. 2018, nung nag-start po yung anak namin, sumali sa isang contest po sa GMA. Hello po, ako po si Sams David Engero. Siyempre, pag sa TV po, kailangan malinis yung shoes. Eh, karamihan ng shoes niya is white, sneakers. Nasubukan kong ako naglinis. Binilad ko po, nanilaw po siya, tapos natanggal yung mga dikit. So, sabi ko, maghanap kami ng mapapalinisan. Nang hinayang po ako kasi 500 per pair. Sinabi ko po din sa kanya, then nagkaroon po siya ng idea. Dahil wala akong hamon na inaatrasan ngayong araw, susubukan ko ring maglinis ng sapatos. Hello? Dala niya, saan pupunta? Hindi, kasi balita ko daw. Naglilinis ka daw ng sapatos, maglilinis ka mamaya. Tama, may pupuntahan kami, dadaling ko na to. Ang dumi na nga, so manlupalop din na to. Ako syempre, alam mo naman kung saan tayo pinapadala. Nagalag ko si Shaira talaga eh. Maging work of art ko rin kaya ang sapatos ni Shaira Diaz? Na dito, yan. Yung type po ng shoes niya, kasi leather po Leather siya. to. Opo. Pwede pong direktang cleaner na po ang gagamitin natin. Hindi na po natin ilalagay sa laundry. Ang dapat pala dito, parang ano ka lang, yung relax ka lang sa paglilinis. Parang naniniwala ka na malilinis mo pa yung sapatos, di ba? Katakot-takot ang mansya ng sapatos mo, Shaira. Oh, ilang ulit pa yan. Tapos, Pasado na ba ako? yung paraan ng paglilinis, pasadong-pasado po. Yan. Eto na Shaira, o di ba? Super linis. Pinaghirapan ko yan. So, ito na mga kapuso. Ibabalik na natin kay Shaira yung kanyang pagkadumi-duming sapatos. Mami Sue, grabe naman yung sobrang dumi. What can you say? Uy, ang galing. Tinanggal namin pati yung dumi. Yung, di ba hindi ka nagme-medyas? Just naman ako, Mami Sue. Oh. Ay, wow, Mami Sue, ang galing. Galing. Ako naglinis kaya nito. Ay, thank you po. I love it. Thank you, Vera Paraan. Nagsimula lang sa bahay sa puhunang 5,000 pesos. Kumikita na sila ngayon ng Almost 100, 90 to 100,000 in a month po. kada linggo umaabot sa 200 pairs of shoes ang nililinis nila. Ang laki ng naitulong niya. Nakakuha kami ng bahay, sasakyan, motor, tsaka siyempre yung mga ibang appliances or mga gadgets na kailangan ng aming mga anak, tsaka sa amin din. Ganun. As savings. Sino mag-aakala ng maduduming sapatos pwedeng kasangga sa bawat hakbang patungo sa pag-abot ng pangarap? Baka ang inspirasyon sa negosyong magpapayaman sa'yo nasa paligid lang, kaya tingin-tingin at linga-linga lang kapag may time.